Hi everyone! It's Amy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay, and welcome back to Graceful Homeschooling. So, marami sa atin ang nag-hesitate na mag-start ng home-based printing business just because iniisip natin na mahal ang puhunan natin pag nag-set up tayo ng home-based printing business, or kaya naman kinakailangan ko ng mga mamahalin or mga heavy-duty na equipment para makapag-start tayo ng home-based printing business. So, today, i-encourage ko kayo na hindi natin kailangan ng mamahaling equipment at ng malaking puhunan para makapag-start tayo ng home-based printing business. Alam niyo ba that ang Graceful Homeschooling ay nag-start from isang gunting at lumang printer. Maririnig niyo palagi yan sa mga videos natin na isa akong mompreneur na nagsimula sa isang gunting at lumang printer. Just because doon talaga tayo nag-start yung Graceful Homeschooling. So naalala ko noon, nagpiprint ako ng mga learning materials sa luma naming printer. That time, yung printer namin na yon ay 5 years old na. And then, nagpiprint lang ako ng mga learning materials ng mga bata until eventually, may mga mommies na nag-a-approach na din sa akin or nagme-message sa akin na paano ba kami makakabili ng mga materials na yan. So, iyon, the rest is history. Pero alam niyo ba, na that time, parang ilang talagang mga flashcards ang ginagawa ko. Tapos, gupit lang ako ng gupit gamit ang gunting. Kasi doon lang talaga nag-start tayo. So, wala tayong mga heavy-duty equipment, wala tayong mga paper cutter, rim cutter, sliding cutter, wala tayong ganun nun. Nung nakapagbenta na ako ng maraming mga learning materials, that's the time na, sige, sabi ko mag-invest na tayo sa iba pang mga printing equipment. That's to encourage you na posible tayo na mag-set up ng home-based printing business gamit lang ang mga basic tools. So, yan yung ipapakita ko sa inyo. Here in my table ay meron tayong mga tools dito, basic tools na pwede nating pagsimulan para magkaroon tayo ng business or home-based business na para din kumita tayo habang nasa bahay tayo. Papakita ko sa inyo yung mga tools and the corresponding mga products na pwede nating ma-create from those tools. So, we'll start na with pinakamadaling hanapin sa lahat. So, ito yan. This one is the padding glue. Yung padding glue, yung texture nito ay medyo thick siya compare sa mga all-purpose na white glue. Pero, okay din. Kung meron kayong mga all-purpose white glue, pwede nyo yan gamitin sa paggawa ng mga notepads. So, ginagamit natin yung padding glue pag gumagawa tayo ng mga notepads at ng mga activity books, writing pads ng mga bata. So, yan yung padding glue. I'll show you examples ng mga pwede natin gawin na mga products from the padding glue. So, we have here yung mga notepads. So, ito yung mga example natin, yung mga samples natin. So, we have here this one. And then, also this one is Study and Slay. And then, we also have here itong My Happy List. So, itong My Happy List ay pwedeng gamitin to ng mga teachers and even yung mga mommies din, no, na kailangan nila ng encouragement araw-araw. Tapos, pwede din tayong gumawa ng mga activity books ng mga bata. Ang gagamitin nating binding technique ay yung padding glue. So, ito yan. Here's our example of that. Ito yung 100 questions for preschoolers. So, iba't ibang questions ito everyday na pwedeng gawin ng mga bata. So, 100 questions yan. And then, ito yung My Tracing Workpad. So, yung mga tracing workpads, tracing workbooks, pwede natin gawin na ang binding technique na gagamitin natin ay yung padding glue. So, meron din tayo dito. Ito naman ay mga notepad, pero ito ay hardbound na ito, tapos book type ang tawag natin dito. Pero padding glue lang din ang ginamit natin. Plus, dinikit lang natin yung sticker paper sa chipboard. Okay? Para maging hard yung ating cover. Pero ganyan ang itsura niyan sa loob. Tapos ito, notepad lang to na padding glue ang ginamit natin para i-bind yung ating notepad. So, here's an example of that. Here's another example. Ito naman, meron tayo ditong daily notes naman ito or daily journal. So, yan yung loob niyan. And same lang din, padding glue yung ginamit natin
dito sa notepad na to. So, dyan pa lang sa padding glue, ang dami na nating pwedeng makreate na mga products. Kaya kung ikaw ay meron kang glue sa inyong bahay, you can gather all na mga paper na meron kayo dyan. Tapos, start nyo ng gupitin ng pantay-pantay para maging notepad siya. Tapos, i-glue nyo lang siya gamit ang brush or anything na pwedeng pang-scrape doon sa glue. Tapos, hintayin nyo lang matuyo and then meron ka ng notepad or DIY notepad. So, padding glue pa lang yung pinag-uusapan natin dyan. So, now we will proceed sa isa pa ulit na madali lang din gawin. Ito, yung mga learning materials ng mga bata. Like yung mga flashcards, tapos yung mga wall charts. Alam nyo ba na pwedeng gamitin lang natin dito ay gunting or kaya naman ay utility cutter. So, pwede natin gamitin yan. Tapos, ilalaminate lang ito. Gagamit lang tayo ng phototap para maproteksyonan yung mga papel. So, ito yung mga examples natin ng mga flashcards. So, meron tayo ditong God Knows My Feelings. So, iba't ibang emotions ito at feelings ng mga bata. Tapos, merong corresponding Bible verse. So, yung ginamit ko na binding technique dito ay ito. One hole puncher lang ang ginamit ko. Tapos, nilagyan ko lang siya ng ring, plastic ring. So, para safe lang din sa mga bata. Yan. Tapos, eto pa, here's another example ng mga flashcards. Tapos, nilagyan ko lang din siya ng plastic ring. Tapos, one hole puncher lang din ang kailangan natin for this. Now, ito ay pen control activities na ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. And iba't ibang klase naman para matuto yung mga bata na magsulat. Tapos, ma-enjoy nila at the same time. Kasi, I'm a homeschooling mom. So, yung mga anak ko, medyo hindi sila into writing. I don't know. Baka generation yon na hindi na sila into so much writing. Hindi tulad nung panahon natin, no? So, yan. Para naman mas engaging sa kanila yung pagsusulat, gumawa tayo ng activity na para ma-encourage sila at ma-enjoy din nila yung handwriting. So, yan yung mga pwede nating gawin. Gamit lang ang gunting at utility cutter. So, itong mga to ay ikakat lang natin sila. Simple lang. Ikakat lang natin sila tapos ipapunch, i-hole punch, and then pwede nating lagyan ng plastic ring. So, yan yung isa sa madali ding gawin pero pwede tayong mag-start with this at alam nyo ba na yung mga learning materials hindi yan mawawala sa market. It's because hanggang may bata or hanggat may bata, merong gagamit ng mga learning materials. So, yun yung rationale natin dito sa Graceful Homeschooling. That's why we keep on producing mga learning materials. It's because hanggat may bata, merong gagamit ng mga learning materials. So, yan yung example natin ng mga products na pwedeng gawin gamit ang cutter, utility cutter, at gunting. Okay, so now, we will now proceed with this one. So, ito ay two-hole puncher. So, yung two-hole puncher, akalain lang natin na okay pang mga documents lang yan, tapos ipa-fastener lang natin. But wait until you see yung mga products na pwede nating makreate gamit ang two-hole puncher. Okay, so here we have itong mga notepads na to. So, kung kanina yung pinakita ko sa inyong mga notepads ay naka-expose siya, no? Tapos, meron lang siyang calling card na backing para lang din mas sturdy yung ating notepad. But this time, we can make the notepads so beautiful and premium. Tapos, pwede na din siyang gamitin for all occasions. Kahit na anong occasions, whether ito man ay wedding, birthday, bridal shower, baby shower, at kung ano-ano pang mga occasions, pwede din itong mga to for everyday use. Imagine that, kung ano yung mga products na pwede natin gawin, no, from this basic tool. Okay, so ito yung mga example natin. So, iisa-isahin lang natin. So, meron ako dito, ganyan. This one is Jar of Gratitude. So, maglalagay lang kayo ng mga, ayan, nakalagay dyan, fill this jar with all that you are grateful for. So, pwedeng yan. Tapos, ito ay hardbound din. So, itong mga binding techniques na to, whether ito man ay yung basic binding techniques or yung advanced binding techniques, ay tinuturo natin yan inside Papers to Profits course. So, yung Papers to Profits ay ito yung comprehensive guide kung saan tutulungan talaga kayong mag-setup ng inyong home-based printing business. So, kung gusto nyo nang makapag-start nitong home-based printing business at simulan na din ang kumikita habang nasa bahay journey nyo sa
ilalagay ko sa description yung link kung paano kayo mag-enroll sa Papers to Profit. So, meron na tayong 4,000 plus na individuals na natulungan na makapag-set up ng kanilang home-based printing. At ngayon ay kumikita na habang nasa bahay. Okay, so yan yung example natin ng na ginamitan natin ng two-hole puncher. Another example is this one. So, ito yung sinasabi ko na pwede sa mga weddings, sa mga birthdays, depende sa theme ng mga occasion. So, pwede natin yan gawin na personalized. Now, I'll show you this one kasi meron tayong example ng notepad na naka-expose. Ito siya, di ba? Kanina pinakita ko. Now, this time, ay meron tayong nilagay na bahay. So, meron na tong cover na hardbound din siya. Mas naging premium na nung nilagyan natin siya or nung ginawa natin siya ng bahay or ng cover. Tapos, nilagyan din natin siya ng Chicago screws. So, yan. So, ito pa yung another example natin ng product na pwede natin gawin sa two-hole puncher. Now, this time ay kakaiba naman ito kasi ito ay makikita mo pa rin yung notepad, right? Pero this time ay hindi na talaga because naglagay tayo dito ng front cover at ng back cover na hardbound din ito. So, yan. Ito ay flap ito na yan, tinataas lang yan para at least hindi naka-expose yung ating notepad. So, yan yung mga products na pwede natin gawin out of the two-hole puncher. So now, eto na. Pwede ba tayong mag-create ng mga journals gamit lang yung basic tools? So yan yung questions natin. Now, papakita ko sa inyo na posibleng-posible. So we have here itong 6-hole puncher natin. So itong 6-hole puncher, very useful ito para sa mga nag-start ng home-based printing business. Kasi dahil dito, nakapag-invest na rin yung ibang mga students ng heavy-duty na binding machine just because nag-start sila dito, nag-ipon hanggang sa makabili sila ng heavy-duty na binding machine. So yan, 6-hole puncher and this is what it's going to look like kapag nag-produce tayo ng journal. So, meron lang tayong ginamit dito na plastic binder. So, ito yan. And then, meron tong plastic dito. And then, ayan na yung pinaka-journal natin. So, yan. Pero, posible ba na gumawa tayo ng mga journals? At planners, pwede din planners. Ilalagay lang natin yan sa loob ng plastic binder. Pero, posible tayo na makagawa ng mga journals at planners gamit lang ang 6-hole puncher. Okay. Yan. Ngayon, meron din ako ditong another type of 6-hole puncher. So, ito naman, yun, 6 holes din ito kasi 6 nga yung holes niya. But we call this one naman as loose leaf na puncher. So, itong loose leaf puncher, ano bang itsura ng ginagawa nito na product? Okay, ito yon. Meron ako ditong sample for all of you. Ito yung ginawa namin doon sa inside the Papers to Profit course sa klase namin na product creation class. So, nagde-demo ako doon kung paano natin pwedeng gawin yung mga products na to. So, here is an example of that. So, meron naman ako dito na metal ring binder. Tapos, 6-hole ito. Ang size nito ay A4. So, yan. Diba? Ito yung itsura ng pwede natin gawin from the loose leaf na binder. So, yan. So, kahit na wala tayong heavy-duty na punching machine or binding machine, pwede pa rin tayo makapag-create ng magandang journals out of the loose leaf puncher natin. Okay? So, yan. And then, another one na mas sobrang patok na product na hindi din mauubusan. Okay? Dahil hanggat may batang nag-aaral, ay gumagamit sila nito. So, ito, yung mga notebooks, di ba? Hanggat may bata, merong gagamit ng mga notebooks. So, yan yung example natin. And alam nyo ba, nasaan tayo or anong tool or basic tool ang pwede natin gamitin para makapag-create tayo ng notebooks ay itong ating long arm stapler. So, itong long arm stapler ay kaya nitong mag-punch up to 25 sheets and pwede na tayo makapag-create ng mga stapled projects. I'm saying stapled projects kasi hindi lang mga notebooks ang pwede nyong gawin out of the long arm stapler. So, pwede din tayo mag-create ng mga journals, ng mga planners na something like this. So, this one is the Holy Jolly
Christmas planner, di ba? Pasko na. So, yan, planner. Tapos, pwede din tayong gumawa ng mga journals, devotionals na stapled naman yung binding technique na ginamit natin. So, yan yung isa pang product na pwede natin gawin using yung mga basic tools, or this time, yung ating long arm stapler. Okay, so down to the last tool na meron tayo dito para mapakita ko din sa inyo na pwede tayo talagang makapag-start ng home-based printing business with just our basic tools. So this one is another stapler na ang tawag naman dito ay textbook stapler. Now, huwag kayong mako-confuse with the textbook stapler and the long arm stapler. So yung long arm stapler ay kaya nitong mag-staple hanggang sa gitna ng A4. But with the textbook stapler, hindi niya kaya. So, ano ba ang kaya nitong gawin ng textbook stapler natin? So, ito ang example ko dyan. So, we have here this activity book. So, ito naman yung tinatawag na fluency intervention. So, ito ay ginamit natin yung textbook stapler para i-staple yung dito sa pinaka-top niya. Tapos, gumamit lang tayo ng cloth duct tape para matakpan natin yung mga staple wire. Pero, we can start with this gamit itong ating textbook stapler. So, yan yung mga projects, mga products na pwede nating i-explore. Napakadami pa nating mga products na pwedeng i-explore gamit yung mga basic tools. Just one last product. Ito, bago tayo mag-end. So, ito, papakita ko sa inyo. This one ay ang tawag natin dito ay coffee table book. Kung mapapansin nyo, parang create na siya, diba, sa mga mamahaling mga publishing company. But, ang ginamit lang natin dito ay padding glue. Imagine that. Padding glue lang ang ginamit natin dyan para makapag-come up tayo ng coffee table book. Na ganito ka-premium ang output natin. Para hindi natin iisipan, diba, na ginawa lang ito sa bahay or sa isang home-based printing business. But, totoo naman, nasa bahay natin siya ginawa. So, yan, yung mga products na pwede nating i-explore at pwede nating gawin with just the basic tools. So, I hope na-encourage ko kayo na kahit kayo ay meron lang isang gunting, utility knife, or kaya naman ay glue ng mga anak nyo na ginagamit sa school, ay pwede kayong mag-create ng mga paper products na pwedeng pagsimula ng isang negosyo habang nasa bahay. So, kung kayo ay mas serious na talaga ba, posible pa talaga yan, pwede ba talaga ako magkaroon ng home-based printing business at kumita habang nasa bahay, i-check nyo lang yung Papers to Profits course. Ilalagay ko yung link dito in the description box. Tutulungan namin kayo at sasamahan naman kayo in your journey to your kumikita habang nasa bahay journey. So, thank you so much, and I hope na pagkatapos ito ay maghanap ng ano bang pwede kong gamitin sa bahay namin para makapag-produce ako ng isang product. At least isang product lang. And please, mag-leave kayo sa comment ng basic tools kung gusto nyong magsimula ng mga paper products na pinakita ko kanina gamit ang inyong mga basic tools na meron kayo dyan sa inyong mga bahay. And don't forget to like, share, and subscribe. So, i-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo namimiss yung mga ganitong content here in this channel. Marami akong content dito sa aking channel about paano ba tayo pwedeng kumita habang nasa bahay. Thank you so much, and I hope that see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!